Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dadako na tayo ngayon sa malapit na matapos ang buhay ng pangatlong khalifa. So dadakuhan na natin ang pagdating ng mga rebelde sa Madina, no? Itong mga rebeldeng ito, mga samaisip, na kung saan ay nais na nilang gawin ang kanilang pinakahuling plano, na kung saan patalsikin sa Madina si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, pangatlong khalifa. Kung hindi siya aalis ay nag-decide sila o nagpasya silang papatayin nila si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa anumang kaparaanan. Pag ayaw niyang malis ay mapipilitan itong patayin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ang mga ito ay nanggaling sa tatlong sentro. Una, ang Egypt, Kufa, and Basra. At Egypt, kasama dito, alam natin, nandito sa nakaraan si Abdullah ibn Sabah. Punta niya itinatag ang kanyang matinding pagplano na kung saan gusto na niyang gawin o wakasan ang kanyang planong ito. So itinaon nila ang kanilang pagpunta sa Madina nang malapit na ang Hajj. Bakit nila doon itinaon? Para unang-una, para makapasok sila sa Madina na hindi sila halatado dahil malapit ang Hajj. Pangalawa, kapag sila nag-Hajj ang mga Muslim na kung saan sila'y nagpanggap lang na mag-Hajj, maiiwan sila. Meaning walang masyadong tao sa Madina, doon nila papatayin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So yun ang kanilang pagkakataon, kaya pinlano lang before Hajj ay doon sila magpunta sa Madina. Actually, ang mga lugar na ito, Egypt, Kufa at Basra, may kanya-kanya itong 4 na bulutong. 4 na grupo at bawat grupo ay mayroong namumuno at isa sa pinakamumuno sa bawat 4 na grupo. So tuwang-tuwa itong si Abdullah ibn Sabah sa kanilang paglalakbay patungo sa Madina upang wakasan ang kanyang masamang plano kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Alam natin, ito ay magaganap in Shawwal 35 after Hijrah. In 35 after Hijrah, na kung saan si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ay nasa labas ng bayan. Nasa labas ito ng bayan. So ang unang dumating doon ay ang mga Ehipto. Ang unang dumating ay sa mga grupo doon sa Madina, mula sa mga Kufa, Basra at Egypt ay ang mga Ehipto. Sila ang unang dumating sa Madina. But ito ay may kanya-kanyang mga pangkat. May kanya-kanyang 4 na pangkat ang bawat lugar na ito, no? Alhamdulillah. Now, nang dumating ang mga unang pangkat doon sa before the Madina, nasa labas ng bayan ng Madina, so napag-alaman nila, napagtanto nila na si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ay nasa isang bilya ng Madina at doon sila nagpunta kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So dumating ang mga taong ito, unang dumating sa kanila Wednesday night, gabi ng Miyerkules, Indul Qadda, doon sila dumating. Ang unang dumating ay ang mga ilang pangkat mula sa Egyptian. So nalaman nila na sa isang bilya si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at sila ay nagsabi, pakuha ka ng Quran. Antimano, ito ang kanilang bungad. Wala ng paggalang, walang pagrespeto. Talagang tandisang ipinapakita nilang masama na sa kanila si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Hindi na kailangan igalang, walang karapatan igalang, kundi dapat patalsikin, paalasin, o kaya siya ay patayin kung hindi aalis. That's why sabi nila, magpakuha ka ng Quran. So nagpakuha si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sabi niya, basahin mo ang sura na ito, Surah Yunus, sabi nila. Read the Surah Yunus. At ito ay pinabasa ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa kanyang kasamahan until he reads, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizkin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Stop, sabi nila. Patigilin mo. Sabi nila sa ayang yan, ano sa palagay mo? Ang mga lupain na inilaan para sa pastulan ay ginawa mong halal lamang para sa iyo.
Ikaw ba, sabi nila, ikaw ba ay nag-iimbento ng kasinungalingan? Sabi nila, nagaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Quran, nung binasa niya ito, sabi niya, sabihin mo Muhammad sa mga hindi mananampalataya, anong panustos ang ipinadala sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa niyong halal at haram? Sabihin mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahintulot pa na gawin niyo ito o kayo nag-iimbento ng kasinungalingan kay Allah? Stop! Sabi nila. Yung mga lupa, sabi nila kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ano sa palagay mo ang mga lupain na iyong inalaan lamang para sa iyong sariling pastulan? Meaning ikaw lang ang nakinabang. Ito ba ay pinahintulot na gawin sa iyo ng Allah? This is halal or haram? O gumagawa ka ng kasinungalingan laban kay Allah subhanahu wa ta'ala? So dito, sinagot sila ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sinagot na dati ito eh. Yan ang di pa alam ng mga ito. Sabi niya, itong mga pastulang sinasabi nyo, noon pa kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay inilaan na sa mga baka na ibinigay bilang sakat para pakiinis sa mga lupa. At ito ay pamahagi kung kailangan ng tao para magamit nila. Sa panahon ko, sabi niya, dumami ang nagbibigay ng sakat ng kamelyo. At itong inilaan na lupa para sa pastulan, inilagay ko ang mga kamelyong yan. Meaning, hindi akin yan. Hindi akin ang mga kamelyo, sakat yan para sa mga tao kung saan pagkailangan nila. Inilagay ko ito na ginawa na ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu bago ko pa ginawa. Ano pa? Sabi niya. So nalaman ng mga tao, halal ang kanyang ginawa, hindi pala kanyang mga baka yun, mali-mali ang kanilang mga natanggap kay Abdullah ibn Sabah na marami siyang kamelyo, pinakain niya sa pastulan para sa mga binigay na sakat, meaning nakikinabang sa lupa na hindi dapat gamitin. Yun pala hindi totoo. Sakat din pala ang mga kamelyo. So unti-unti nilang nalilinawan itong mga linason ni Abdullah ibn Sabah doon sa Egypt. So ano pa? Sabi nila, nagtanong sila ng nagtanong at nasagot ito ng malinaw ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. And then in this situation, wala na silang maitanong. Kumbinsido na sila, nakontento sila. Sa madalit sabi, okay na sila. That's why gumawa sila ng mga kasunduan. Gumawa ng kasunduan ng mga tao, gumawa din si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sabi niya, bibigay ko lahat ng gusto nyo hanggat hindi salungat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Even na sumama pa ako sa inyo, gagawin ko hanggat hindi kayo sumasalungat sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pakiusap ko rin sa inyo, huwag kayong magrebelde, sabi niya. Subukan ninyong magpakumbaba, unawain at alamin ng katotohanan at huwag kayong magkawatak-watak. Patuloy kayo na humawak ng mahigpit sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kontento sila. Nagbalik na sila ngayon, uuwi na sila. Okay, wala pa sila Abdullah bin Sabah. Kasi grupo-grupo, bawat lugar may 4 na grupo. Bawat grupo may pinuno. But may general na pinuno ang 4 na ito. So nauna itong mga taong ito. At nag-stay sila sa Dul Marwa. Inutusan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu si Ali radiyallahu anhu na puntaan sila at magbigay ng kasunduan sa kanila. Bigyan magandang balita ang mga tao. In this situation, pumunta si Ali radiyallahu anhu. Actually, nakikipag-argumento pa. Kaya lang may nagsabi sa kanila, huwag kang makipag-argumento dyan. Actually, yan ang kamag-anak ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at tinutusan siya ng kalipa. Okay na tayo ng kalipa. Huwag ka nang kumontra. Sabi niya, okay, agree na kami. Sabi ng mga tao, makinig kami. Ano ba dala mong balita? Maganda ang dala kong balita sa inyo. Sabi ni Al-Dalaan, kanina pa kayo kontra ng kontra. Napakaganda ng mensahe na ibibigay sa inyo na galing sa inyong kalifa. Ang sabi ng kalifa, pinasasabi niya sa inyo, 5 bagay ang panaaabot niya sa inyo. Ang sino mang itinapon sa kanyang tahanan, meaning hindi na pinauwi sa kanyang bahay dahil o tahanan o lugar dahil sa ginawa niya ng mga kasamaan at pinalaya sa lugar niya bilang disiplina, meaning sabi niya pinababalik na kayo ng kalipa. O, di ba? Tuwang-tuwa sila. Kanina pa kayo kontra ng kontra, hindi kayo nakikinig. Ngayon pala, magandang balita dala ni Al-Dalaan galing kay Uthman para hindi na sila lalong magrebelde. Sinubukan ni Uthman ibn Affan na kumpisin sila talagang mapanatag para hindi sila magkawatak-watak, tumigil silang nagrebelde sa kanilang pinuno. Okay? At tumanda-anda silang sumunod sa kanilang pananampalataya. Sabi niya, ang sino mang pinagkaitan ng sahod, sabi niya, Stephen, ang sino mang pinagkaitan ng sahod dahil dinisiplina, sabi niya, ngayon ay ibibigay na sa kanya ang kanyang tamang sahod. Bibigyan ka na ngayon o bibigyan na kayo ng mga sahod silang mga pinagkaitan dahil sila dinidisiplina dahil sa paggawa ng kasamahan. And then sabi ni Ali radiyallahu anhu,
At bibigyan na kayo ng mga party sa mga samsam. Pabibigyan na kayo ng party sa mga samsam, sabi ni Alidalan. And then sabi niya pang-apat, at hahatiin ang mga samsam sa pinakamatarungang hati. Pinakamatarungang hati. Ituturing kayong pantay. Meaning, at panglima sabi niya, ang tao hindi gagamitin ng kalipa maliban lamang sa mayroong paggamit sa kanilang matapat. Magiging matapat sa inyo ang kalipa at gagamitin niya lamang tao yung kaya lamang nila. Hindi niya gagamitin yung mga tao utusan na hindi nila kaya. Yan ang kondisyon, sabi ni Ali radiyallahu an. Alhamdulillah, sinulat pa nila ito sa isang dokumento para sigurado dahil tuwang-tuwa sila. Sinulat pa nila itong mga sinabi ni Ali radiyallahu an. Alhamdulillah. But in this situation, nang pabalik na sila, nalaman ni Abdullah ibn Sabah at ang mga taong talagang finally gusto na nilang wasakin ang lahat ng kanilang plano, ituloy na palayasin si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu o siya ay patay kundi siya alis. Nalaman nilang pauwi na ito. Meaning, nalaman nila, pabalik na sila, nagkaareglo sila ng khalifa. So in this situation, nag-isip sila kung anong plano ang maganda para bumalik sila. So ang ginawa ni Abdullah ibn Sabah at ang kanilang mga samaan, umarki na si Abdullah ibn Sabah, nagbayad siya ng isang tao na magdadala ng sulat. Actually, galing ito sa Madina, dalawa ang naiwan doon, natahuan ni Abdullah ibn Sabah, wala silang ginawa doon, kundi magmanman. Actually, sa katansya ng mga kasaysayan, sila ang may gawa. Sila ang may gawa ang dalawa. Mamaya malaman nyo sila kung sino dalawang naiwan na yan sa Madina. So gumawa sila ng sulat. Inutusan sila ng Abdullah ibn Sabah na gumawa ng sulat, na ilagay sa sulat. Pagdating ang sulat doon sa gobernador ng Egypt, kung sino gobernador doon, pagdating doon, ipinagutos ni Uthman ibn Affan sa sulat na silang gumawa, sila ay pako sa krus at pagpuputol-putulin at patayin sila. Yun ang nakalagay sa sulat ngayon. So, ngayon ang taong ito, dala-dala niya ang sulat na may isang dalang kamilyo. Okay? So, ang ginawa niya, itong mga taong pauwi na, nagpapansin siya. Tumakbo siya, mawawala, darating tumakbo siya. So, napansin sila ng mga tao, bakit balik-balik siya? So, ginawa ng mga taong pauwi sa Egypt, kinuha nila ang taong ito. At automatic ang taong ito sabi, alos gusto lang umamin eh. Talagang nagpapapansin para huliin, may plano eh. Hindi, kung may plano siya eh, talagang para si Tay siya kunin yung sulat sa kanya. So ang ginawa, dahil napansin niya ng mga tao, nagduda siya, yung mga tao pauwi sa Egypt, nagduda sila. So kinuha nila ang taong ito. Sabi niya, kanina ka pa ganyan ng ganyan. Ano bang binabalak niyo? Espiya ka ba? Nagmamanman ka ba? Bakit pabalik-balik ka sa amin? Sabi niya, hindi. Actually, ako'y inutusan ni Uthman. So nakita niyo? Antimano talagang ibinunyag niya na ako'y inutusan ni Uthman. Can you imagine kung utusan ka ni Uthman ibn Affan napapapatay ka, magpapakita ba yung taong yan? Kahit nakikita ko, dadawa ng ibang daan niya. Pero hindi. Sabi niya, inutusan ako ni Uthman. Anong inuutos niya sa iyo? Basahin niyo yung sulat. Binigay pa ang sulat. At silyado ito ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kaya ang mga tao convincing galing kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ang nakasulat doon, gaya sabi ko, pagdating sa Egypt, inuutos na ipako silang lahat, putulin ang paa at kamay. Patayin silang lahat. Meaning, yun ang utos ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. And then, ang mga taong ito bumalik. Bumalik sila ngayon. So, dininay ito ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sabi niya, wala akong alam sa sulat na yan. Sabi niya, kung gusto niyo, sabi niya, na mapatunayan yan, magbigay kayo ng dalawang saksi sa akin na magpapatunay na galing sa akin ang sulat. O kaya naman, kung sapat sa inyo, manunumpa ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na makamit kong kanyang sumpa kung ginawa ko yan. Pero ang tao, hindi na sila nakumbinsi sa ganitong sitwasyon dahil may stamp ito galing kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Unang-una, gusto nating bigyan linaw ito. Unang-una, paano manggagaling kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na ang isang tao kung inutusan to ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na dalhin sa gobernador ng Egypt ang sulat at pagpapatay nito pagdating doon. Can you imagine ang taong ito? Pag nakita niya ito, hindi siya gagawa ng ibang daan para hindi siya makuha dahil pangangalagaan niya yung sulat na yon. Pero bakit ginawa niyang magbabalik-balik at pagpapansin doon para kunin siya? Automatic, malinaw na mayroon siyang plano na magpahuli at pagkatapos ibibigay niya ang sulat. Kaya dito sinasabi ni Ali radhiyallahu anhu, bakit sabay-sabay kayong nagbalik? Iniisip ni Ali radhiyallahu anhu, sabi niya, mayroong nangyayari sa Madina, sabi niya, mayroong sangkwatan
na nangyari dito. Sino yung mga naiwan na dalawa doon? Sila Hukay ibn Jabla at si Al-Astar Nakai. Sila ang naiwan, sila ang gumawa ng sulat na yan dahil alam nilang pauwi ang mga Egypt, nagkasundo na at sinabi kay Abdullah bin Sabah at pinagawa sila ng sulat ni Abdullah bin Sabah at pimarkila silang tao at nagpahuli ito sa mga pauwing Egypt na sana na ngayon ay galit na naman kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Meaning nagtagumpay na naman si Abdullah bin Sabah, nalaso niya na naman, nadaya na naman niya ang mga taong ito. Gayunpaman, paano susulat si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ang gobernador ng Egypt na si Ibn Abi Shar, nang bago mangyari ito, ang pagpunta ng mga ni Abdullah ibn Sabah, sumulat na ang gobernador na mayroon siyang lalakarin at pupuntahin at pagkatapos pupunta siya kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Meaning, wala siya doon. Anong gagawin niya sa sulat? Alam ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, nakiusap ang gobernador na aalis siya ng Egypt at may lalakarin siya. So paano niya ipadadala sulat sa Egypt? Kanino niya padadala yon? Wala doon ang gobernador. Pang-apat, ito ang malalaman natin sa bandang ilalim ng istoryang ito. Ayaw na ayaw ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu na patayin ang mga taong ito. Maraming sahaba ang nag-suggest na papatayin nila sa loob ng Madina o kaya itaboy. Pero never na pinayagan sila ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Paano niya gagawin sa sulat na ipapatay na ayaw niyang ipapatay ang mga taong ito? Ano? At ganun pa rin, alhamdulillah, itong si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ang mga fabricated na letters na ginawa naman ito, ginawa na kay Zubair, kay Ali, kay Aisha, radiyallahu anha. Nung gumawa sila ng sulat, galing daw kay Aisha, radiyallahu anha, ang sulat doon na sinasabi na si Uthman ibn Affan ay ligaw na. At ang sulat naman daw ni Ali, ay sinabi ni Ali, radiyallahu anha, na si Uthman ay mas mainam pa ang patayin siya sa Madina kaysa sa manirahan sa labas ng Madina. Meaning, mas mainam ngayon pumatay ka. Banal din na lupa ito, pero mainam na patayin si Uthman sa Madina kaysa nakatira sa labas ng Madina. Mas mainam pa rin patayin. Ganun ang Zubair. Meaning, dati na nilang ginagawa ito. Itong ginawa nila kay Uthman ibn Affan na siyang sumulat at mayroon itong stamp o pirma o selyado mula kay Uthman ibn Affan. Noon pa, actually sa kasaysayan, nang dumating ang mga taong ito, pumunta sa Madina dahil sa sulat ni Aisha radhiyallahu anha, tinanggihan ito ni Aisha, sabi niya, radhiyallahu anha, wala akong alam sa sulat na dala-dala niyo. Wala akong sinulat na ganyan. Even na si Ali, wala akong sulat na pinadala. Wala kaming alam. Mapayapa, tahimik kami dito na sinusunod ang aming pinuno ng walang kasiraan. So that's why nagbalik ang mga taong yan. Dati nang ginawa nila Abdullah ibn Sabah ang ganyang mga sulat na kung saan pinagbibintangan nila ang mga sahaba. Subhanallah. So in this situation, ang sulat na ito ay hindi galing kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Now, paano ba nagsimula ang pagkubkub? Nang ito ay magsipunta na doon, actually si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ay nagsasalita siya sa mga tao. Habang nagsasalita siya, ang isang tao na tinatawag na Ayun ay binastos niya ang sahaba, ang Khalifa. Khalifa, radiyallahu anhu. Alam niyo ang tawag niya na pinakabastos na tinawag ay Nathil. Nathil! Sabi niya, you have changed. Nagbago ka, pinalitan mo ang reliyon ng Allah. So sabi niya, ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sino to? Sabi niya, hindi niya kilala dahil mga galing sa labas yan. Sino to? Sabi niya. Sabi niya, hindi ako ang nagpalit. Sa tingin ko, ikaw ang nagpalit. Wala kang galang at respeto sa mga namumuno sa iyo. Meaning ito'y aral sa Islam na gumalang at respeto ka sa amin hanggat kami nagtuturo ng mabuti. Sa palagay ko, ikaw ang nagpalit, hindi ako, sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ayon kay sinabi niya kay Ayun. So ang mga tao doon sa Madina, tinanong nila si Ayun, binugbog nila ito. Pero may nakaawat dito, sinubukan ni Banu na isang tao from Banu Light na iawat ang mga ito. At naawat naman ito at kinuha niyang tao at inalis niya doon, dinala niya sa kanyang bahay. And then, nagbalik ito. Maya-maya, nagbalik ito. Ba't nakapagsala na o nagsala na si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sa masjid at pinabayaan ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu na pumasok ang tao, mga sahaba, mga matutuwid sa kanyang bahay dahil nakikita niya na kinukubkub na siya
nasa paligid na ang mga ibang dumating sa kanyang tahanan. Iba na ang kanilang plano, masasama, ang kanilang paningin, gaya ng mga sahaba, sabi nila, iba na ang tingin nila para mga demonyo, para may mga plano talagang hindi na maganda, ya Khalifa, sabi niya. That's why pinabayaan ni Uthman ibn Affan, and even how many hundreds ang pumapasok sa bahay niya, pinababayaan niya ang mga sahaba para maantabayanan itong si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Subhanallah, may mga report doon, pagdating doon, ang mga nag-iimam, dahil hindi na makalabas si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, binawalan na siya ng mga sahaba, ang mga nag-iimam sila na, yung mga masasama na, galing sa mga nagbiyahe na, dahil tulad ni Al-Ghafiqi, one of the leader na kung saan nag-iimam ito, nagkukutpa pa sila pag-araw ng Biyernes because sinamantala nila ang pag-alis ng mga Muslim papunta sa Hajj. That's why hindi masyadong matao sa Madina noon. So in this situation, iba na ang nangyayari sa labas. Yung mga dumating, sila na ang nag-iimam, meaning kanya-kanya na silang dasal, kanya-kanya pa silang jujumaa. Hindi na sila nakikinig sa mga tao doon. Talagang naghihimagsik na ang mga taong ito. Alhamdulillah. Until si Uthman ibn Affan, ito ay pumunta ang Khalifa sa kanyang entrance. Pumunta siya sa kanyang pasukan ng bahay. Doon narinig niya na pinag-uusapan na papatayin siya. Si Uthman ibn Affan radiyallahu an, narinig niya na papatayin siya. So in this situation, narinig ni Uthman ibn Affan, nagibaba ang kanyang kulay. Pumasok siya sa kanyang bahay. In this situation, sabi niya, bakit nila ako papatayin? Sabi niya, hindi naman dapat, ito sinabi natin nakaraan, hindi siya dapat pumantok sa patay gaya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wala sa lugar na kung saan umabot siya para patayin itong si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Wala. Mula-mula sabi niya, wala naman akong pinatay na tao. Sabi niya, noong panahon ng Jahiliya, hindi rin ako pumatay, hindi rin naman ako nagiinom ng alak. Nung nag-Islam ako, nag-Muslim ako, sabi niya, even na ang aking mga private parts, hindi ko ginawakan sa aking kanang kamay, sabi niya. Never ko ginawakan. Sabi niya, nagpakabutit, nagpakatuwid ako, sabi niya, bakit ang mga taong ito, sabi niya, narinig ko na papatayin daw nila ako, sabi niya, anong dahilan? Sabi ni Uthman ibn Affan, radiyallahu an, para ako ay kanilang patayin. So in this situation, nalaman ni Uthman ibn Affan radhiyallahu an, mismo siya, na kung saan narinig niya na plano siyang patayin. So in this situation, ang gusto ng mga tao, bumaba siya. Kung hindi siya bababa, papatayin siya. That's why pinagpayuan siya ng mga sahaba na kung saan, wag na muna siyang lalabas, wag siyang pupunta ng masjid. Alhamdulillah. So in this situation, sabi ng iba, para lang sa kaligtasan mo, anila, magkasama niya, mabuti pa, bumaba ka na lang. Para ganon, ang buhay mo maging ligtas. Anong sagot niya? Hindi ako bababa. Yan ay sinabi na sa akin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ipahuhubad nila ang aking damit. Meaning, ang aking pamumuno, paaalisin lang ko. Ang sabi ng prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kong huhubarin. Kaya hindi ko hubarin, pakikinggan ko ang prophet sallallahu alaihi wasallam dahil may maganda siyang balita sa akin sa bagay na ito. Alam kong magaganap at mangyayari ito. Kaya pagtitimpihin ko ito at kukunin ko sa maayos na paraan hanggang sa dumating ang punto mapatay nila ako at humarap naman ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na ako ang nasa tamang lugar. That's why, sabi niya, hindi ako alis. Then pinagpayuan pa siya ni Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Sabi niya, ikaw ba ay bababa sa iyong posisyon? Kung ikaw ay bababa sa iyong posisyon, sabi niya kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kung ikaw ay bababa sa iyong posisyon, ito ay pagsisimulan na ng mga pinuno na pag-ayaw nila itong mga taong ganito ay papatayin nila o patatalsikin nila. Ikaw ang pasimula niyan. Pero kung hindi ka bababa, hindi mangyayari sa susunod na mga mamumuno ang gagawin mo. Pero pag bumaba ka, mananatili na ang kanyang gawain hanggat hindi na nila gustong mamumuno, paalisin. Pag hindi malis, papatayin. That's why sabi niya, kung ikaw ba, sabi niya, sila ba ay may kakayaang patayin ka? Wala, sabi niya. Ang alalang ang makakapagbigay sa akin ng kamatayan. Sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Sabi niya ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, kung gano'n sabi niya, hindi ka nararapat umalis sa iyong pesto. Talagang hindi ako alis, sabi dahil ito ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama yan, sabi niya, dahil ayoko mangyari sa susunod na mga namumuno
na matulad sila sa iyo pag ikaw ang nagbigay ng daan sa ganyang bagay, sabi niya. Alhamdulillah, napakaganda ng payo ni Abdullah ibn Umar. Hindi lang doon sa kanya, doon pa sa mga darating na pinuno. Doon pa sa mga darating na pinuno. Na kung saan kapag ginawa niya ito, parang binigyan niyang daan ang mga masasamang tao. Pag ayaw nila pinuno, papalitan. Pag ayaw niya magpapalit, papatayin siya. Meaning, paglalaruan na lamang ang mga pinuno kapag ginawa ito ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Okay? Balik natin nung kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nung siya ay galing sa kanyang entrance gate, na entrance ng kanyang bahay, narinig niya na siya ay papatayin. Yun nga, sinabi niya, bakit nila ako papatay? Sabi niya, hindi naman ako pumatay ng tao ng walang katarungan. Hindi naman ako pumatay ng tao ng hindi pa rin ako Muslim. Pumatay ako ng tao sa Islam dahil ng pargyala, yung makatarungan, allowable, halal. Hindi ako gumawa ng zina, even ng jahiliya, even na nag-Muslim ako. Sabi niya, hindi rin ako tumalikod, nagpalit ng aking reliyon pagkatapos kong mag-Muslim. At iba pa, sinabi ni Uthman ibn Affan, anong dahilan para patay nila ako? Sabi niya sa mga kasamaan niya sa loob ng kanyang bahay. No? So, in this situation, mayroon pang aya doon, la yahillu damu amri muslimun illa fi ihda thalathati. Hindi pinapahintulot na patay ng Muslim maliban sa tatlo. Sabi niya, rajulun kafara ba'da imanin. Yaong tao na kung saan na hindi na siya nanampalataya, tumalikod siya, meaning pagkatapos niya manampalataya, allowed siyang patayin. Sabi niya ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, aw zana ba'da ihsanihi, o ang gumawa ng zina pagkatapos niyang makasal, meaning nakiapit siya, meaning stoned to death, allowed siyang patayin. Sabi niya, o kaya naman siya niya, aw katala nafsan bigayri nafsi, o sino mang pumatay ng isang kaluluwa nang hindi makatarungan, meaning kung maghihingi siya na ng kisas, kamatayan din, allowed kang patayin. Sabi niya, hindi ko namang ginawa yan, bakit akan to sa papatayin nila ako? Sabi niya, sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sa kanyang mga kasamahan. So sabi ng iba, mabuti pa kaya bumitaw ka na lang para sa iyong sarili, sabi niya, kabutihan. Hindi, sabi niya, hindi ko gagawin. Okay, sabi nila, kung hindi mo gagawin niya, pumunta ka na lang ng Makkah. So, bibig sabihin, tatalikod siya, aalis na dito para makaligtas siya sa mga taong to, pupunta na lamang siya sa Makkah. Actually, itong mga nag-adjust, hindi naman sila nag-adjust. Kaya kung pupunta siya sa Makkah, walang doon magiging kaaway si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, at nandoon almost ang mga sahaba, hindi siya pwede salakayin o lusubin ng mga ito doon, no? Alhamdulillah. So in this situation, si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nagpakumbaba siya, inisip niya kung anong mabuti, kung anong tama, hanggang sa siya ay mamatay. Inilagay niya ang posisyon niya na hindi masira ang kanyang tamang pag-iisip para sa paghahanda niya sa kabilang buhay. So in this situation, sabi niya, nakita niya ang mga tao, sinilip niya sa isang butas, sabi niya, huwag tayong dapat mag-away. Sabi niya, magpadala kayo ng tao sa akin para makausap ko siya. Para may paliwanag ko kung ano ang ayaw ninyo. In this situation, pinadala nila si Sasa'a. So sinabi ni Sasa'a, kami ay pinalaya sa aming mga lugar. This is a from chapter Hajj, no? Sabi niya, pinalayas kami sa aming mga lugar because sinamba namin o ang aming Panginoong alay kinilala namin. Kaya pinalayas kami sa lugar namin. At pinapahintulot sa amin na patayin ang mga hindi mananampalataya. Meaning, tinuturing niyang hindi mananampalataya si Uthman ibn Affan. Itong kinuot niyang ayat, Suratul Hajj. Suratul Hajj, chapter 22, 39 up to 40. So, binasa niya yan. At sinabi niya doon, sa una, na kami ay pinalaya sa aming mga lugar dahil sa sinabi sa namba namin ang aming Panginoong Allah. Meaning Muslim kami. We are believers. At pinapahintulot sa amin na kalabanin o patayin ang mga hindi mananampalataya. Meaning ikaw, Uthman ibn Affan. Meaning ikaw ay hindi mananampalataya. Hindi niya sinabi directly, pero naiintindihan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sabi ni Uthman ibn Affan na makadating siya doon. Sabi niya, sandali. Alam mo, hindi man apply sa yung sinasabi mo, apply sa amin yan. Kami ang mananampalataya na dapat lumaban sa inyo dahil ang gawain nyo ay kawalang pananampalataya. Hindi apply sa iyo binabasa mo. Hindi kami yung hindi mananampalataya, ikaw ang mananampalataya. Ano ka? Sabi ni Uthman ibn Affan, apply sa amin ang kumalaban sa hindi mananampalataya, katulad ninyo na kayo ay nag-iimagsik na kung saan gusto nyo patayin ang pinuno ng mga Muslim at gusto nyo wasakin ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apply sa inyo yan, pero hindi po gagawin. Ayokong sabihin
ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng mga tao sa akin na ako ang unang nagpadanak ng dugo pagkatapos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko gagawin ng patayin niyo ko kahit hindi ko gagawin ng patayin ko kayo kahit ako na ay patayin ninyo. Ayoko at hindi ko gagawin magpadanak ng dugo. Sasabihin lamang ng mga tao ang unang nagpadanak ng dugo sa pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, si Uthman. Hindi ko gagawin yan ang magpadanak ng dugo. Sino man ang gustong kumalaban sa inyo, kung nasa harapan nila ako, pipigilan ko para lamang kayo ay saktan nila. Ako ay hindi sasang-ayon sa kanilang pagpatay na gagawin o pagpapalaya sa inyo sa bagay na kung saan gusto nyo na saan kayo. Alhamdulillah. And then, ipinagpatuloy ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ang ayah. At saka niya bit by bit na pinaliwanag ito. Itong ayah nito, ganito, binagsak to. Itong ayah to, dito dumating ito. Itong ayah to. Alam namin lahat yan. Sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kasama namin siya. Lahat ng dahilan ng mga ayah, alam namin kung bakit dumating. Ngayon ngayon kapapasok niyo sa Islam, marunong pa kayo sa amin. Kayo na mismo ang nag-i-interpret ng ayah ng Quran nang hindi nyo alam kailan bumagsak, anong dahilan, anong lugar. Samantalang kami, kabisado namin yan at memoryado namin yan. Ngayon sasabihin mo sa amin na ikaw ay alaw makipaglaban sa akin na tinuring mo kung hindi mananampalataya at ikaw ang mananampalataya pagkatapos mong gusto mo akong patayin at pagkatapos mong gusto mong wasakin ang relihiyon nila, ikaw ang mananampalataya at ako ang hindi mananampalataya. Binaligtad mo ang sitwasyon. Sabi niya, sa'yo apply ang dapat na yan. Sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. And then sinabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, hindi ko dapat sabihin sa inyo ito, pero gusto kong makita ninyo na kung saan ako ba ay tunay na kafir o disbeliever dahil sa iyong bibig na nanggaling na kinote mo, binasa mo sa Quran. Unang-una sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumaan kami sa bundok ng Uhud. Nang ito ay yumanig, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uskun, sabi niya. Uskun, sabi niya, Hira. Calm down ya Hira, sabi niya. Calm down ya Hira. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, laisa alayka ila nabiyyi aw sadiq aw sidikun aw shahid. Sapagkat walang iba sa iyo maliban isang propeta, isang sidik, minsan Abu Bakar, at mga shahid. Sabi niya, kasama ako dito noon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na naglalakad kami si Umar bin Khattab, Abu Bakar, ako at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang isa sidik, sabi niya, kaming dalawa ay martir. Paano kami naging martir kung kami ay hindi mananampalataya? Sabi ni Uthman ibn Affan kaysa taong ito, ikaw magpakita ka ng pruweba mo, sabi niya. Pagkatapos ko, ikaw naman, ipakita mo ang kabutihan mo, paano mo itinuring sarili mo, na ikaw ay mananampalataya at ako ay hindi mananampalataya, kaya allowed mo akong patayin. Ngayon, sinasabi ko sa iyo ito, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na sa bundok na yaan, ay may kasama siyang dalawang martir. Kami yun, Umar bin Khattab at saka ako. Paano ako mamamatay nang hindi mananampalataya kung papatayin mo ko? Then sinabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, nung kami ay pumunta sa Makkah, ako ang pinapasok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah para sa kasundong makapaghad sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nagtagal ako, nagkaroon ng pledge by Ridwan. Noong pledge na yun, ang kamay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang sarili niyang kamay, pinigay niya. Meaning yung sa kamay niyang isa para sa akin, yung isa para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay para kay Uthman. Mismong kamay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinakita niyang pinakamataas ako doon sa Ridwan, na kung sa mismong kamay niya at kalang kamay niya, ang pinagkamay niya, isa sa akin, isa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero parang kamay niya ang gamit niya. Ipinakita niya kung gaano ako kataas na antas doon sa panahon na yaon, na kung saan ipinakita niya sarili niya kamay at kamay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay para sa akin. Paano ako sasabihin isang hindi mananampalataya? Sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. At sinabi sa akin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang bumili ng bahay at idikit niya sa masjid ng Madina upang palakihin ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kapalit ay paraiso. So bumili ako ng bahay, sabi niya, at idinikit ko sa masjid, kaya lumaki yan Kaya Uthman talaga lumaki yan, radiyallahu anhu. Lumaki na lang kayo Umar bin Khattab at lumaki lalo kayo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So bumili siya ng bahay, idinikit niya sa masjid para lumaki ang bahay. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Paraiso ang aking magiging kapalit. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
And then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ang gumugol ngayon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay tatanggapin kawang gawa sa kanya. So, nilagyan ko ang mga sundalo ng mga kayamanan until na sila ay maging testify sa kanilang mga pangangailangan, sabi niya. At nakita nyo, yung balon sa Roma na kung saan bumibili ang mga manlalakbay, every time na gusto nilang tubig, bibili sila doon sa balon, may-ari yung balon. Binili ko ang balon na yun. At pagkatapos ay lahat ng dumadaan, libre na. Walang paalam, sa kanila na ang balon. Ibinili ko yun para sa mga taong maglalakbay, sabi ni Uthman ibn Affan, radiyallahu an. Subhanallah. So napakaraming ipinakita ni Uthman ibn Affan sa kanila na mga kung saan nagpapakita na siya ay taong napakatuwid. Especially kung matatanda nyo kay Abu Bakar o Abu Hurairah radiyallahu an, na sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating ang araw, sabi niya, magkakaroon kayo ng gulo dito. Sabi niya, Rasulullah, kanino kami lalapit? Lumapit kayo sa isang mapagkakatiwalaan na siya ang mga hahawak sa katotohanan. And then dumaan si Uthman radhiyallahu anhu, tinuro ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why, sa panahon na ito, alam nila nasa matuwid si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ng mga sahaba. So sabi niya, paano siya sabihin? Sabi niya, hindi ako mananampalataya sa dami ng pruweba na narinig mo. Ikaw, ipakita mo nga sa akin kung gaano ka pananampalataya. Wala. Walang nasabi ang taong ito kung anong dapat niya sabihin. Na i-show niya, ipakita niya tunay siyang mananampalataya. Sasabihin niya ba, naririto kami para paalisin ka. Anong dahilan? Wala. O pag hindi ka umalis, papatay ka namin. Anong dahilan? Wala. So nilitaw na hindi siya mananampalataya. That's why walang nasabi ang taong ito kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Gayon pa man, patuloy sila sa pagmamalman kung paano nila aakyatin o papatayin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Nakita na ni Uthman, nasa paligid niya na ang mga taong itong gustong pumatay sa kanya mula Basra, mula Egypt, mula Kufa, 4 na pangkat, may mga leader. Nakikita na nila sa labas, talagang kinubkob na si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Hindi na siya makalabas, hindi na makapaghanap buhay, hindi na makapagsala, even sa masjid. So na-realize ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sabi niya, ito na ang pangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay magiging martir, sabi niya, magtitimpi at tatanggapin kung ano man ang pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga sahaba ang nagpasya sa kanila na tulungan siya. Alam nyo, ang mga sahaba, si Ali, Zubair Awam, Abu Hurairah, ang dami sa kanila. Sabi niya, Amir Mu'minin, nasa katwiran ka naman, bakit hindi na lang natin palayasin ito kung ayaw mong papatay ito? Sabi niya, hayaan nyo sila. Hindi, sabi niya, patayin natin ang mga to. Ayoko, sabi niya, sumunod kayo sa akin. Sabi ni Uthman ibn Affan. Ayoko sabihin ng mga tao na ang unang nagpadanak ng dugo pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ako. Huwag niyong gagawin niya, sabi niya. Di baling ako ang patayin nila. Basta ang gusto ko ay humarap ako ng makatarungan na sa katwiran sa harapan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin niyo ako. Itanggalin niyo lahat ng espada niyo sa katawan niyo, sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. So hindi naman sila umaalis kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. That's why itong mga to hindi makapasok-pasok. Talagang tinitignan kung paano o sinisilip, paano nila papasukin itong si Uthman ibn Affan upang patayin dahil nabalitaan na nila ayaw bumitaw ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Paano siya bibitaw? Bilin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gaya ng pag-aralan natin, masunurin si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sinusunod siya ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Even na sa sitwasyong ito, alam niyang magiging martir siya, sinunod niya Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag niyang hubarin ang tamid, meaning ang kanyang pamumuno, huwag niyang huhubarin. At sinabi nila Prophet sallallahu alaihi wasallam, mangyayaring mamamatay ka, at ikaw ay magiging martir, at ikaw ay makakasama ko, at ikaw ay papasok sa paraiso. Makakasama sa pagpatay niya, yung mga kaluluwa, makakamit niya ang mga ito. Magsasama-sama sila ng dinner, Abu Bakar, Omar, ay sinabi yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip. Revelation din. Ang panaginip, alam natin, at alam ng mga sahaba na revelasyon ng panaginip sa kanila o hindi. At sinabi ng Uthman ibn Affan, bago siya mamatay, na naginip siya, alam niya revelasyon yun, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Uthman, pinigilan ka ba ng tao na ikaw ay uminom? Yes, Rasulullah. Pinigilan ka ba ng mga tao na pumunta ng masjid? Yes, Rasulullah. Pinigilan ka ba ng mga tao na makakain? Yes, Rasulullah. Yung makahanap siya ng anak boy? Yes, Rasulullah. Sa araw na ito, Uthman, makakasama mo kami ng dinner. Si Umar
Abu Bakar at ako. Meaning mamamatay na siya sa gabing yaon na napanaginipan ni Uthman ibn Affan radiyallahu an. Alam na niya ang mangyayari sa kanya, ngunit pinanghawakan niya unang-una na ayaw niya na siya ang maging dahilan ng pasimula ng pagbuhos ng dugo sa mga kamusliman. Ayaw na ayaw niya. Bagamat nasa tamang posisyon siya, kaya niyang gawin ang anumang tama, kaya niyang patayin ang mga ito, kaya niyang itaboy mga ito, pero pinabayaan niya sila. Dahil alam niyang mangyayari ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit ano pang sabihin ng mga sahaba, ito'y bilin sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, masinsinan. Actually, pinaalis pa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Aisha radhiyallahu anha. Nang sila'y mag-uusap, alos magkadigit ang tuhod nila. Talagang tahimik. Nakikinig siya, wala siyang narinig siya radhiyallahu anha. Nalaman nila kay Uthman ibn Affan ito sa panahong ito. Sinabi niya ang lahat ng sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unang-unang sinabi niya rito, umalis ka na lamang para sa iyong ikabubuti, sabi ng sahaba. Hindi ako aalis. Ano sinabi niya? Sinabi na sa akin ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon na ipaguhubad sa akin ang aking damit. Meaning tatanggalin ako sa aking pamumuno, paalisin ako. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag kong hubarin ang damit. Meaning sabi niya, hindi ko tatalikdan ang aking pamumuno. Pangalawa, sinabi niya, darating din na papatayin nila ako. Iyan ay mangyayari sapagkat ito ay obligasyon ng mangyari dahil sinabi na sa akin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi niya, ang kapalit ay magiging martir ka. Sabi niya, maging mapagtimpi ka, huwag kang lalaban sa kanila. Hindi ako lalaban, maging magpagtimpi ako dahil ang pangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ako'y mamamatay na martir at ako ay makakasama niya at ako ay makakapasok sa paraiso. Ito ang higit na mahalaga sa akin. Ang aking buhay ay iisa lamang, ngunit ang buhay ko sa kabila ay panghabang buhay. Then sabi ni Abu Hurairah, patayin natin, sabi niya. Nagpupumilit ang mga sahaba dahil sa malasakit at hindi gusto nakikita sa mga tao sa labas. Actually talagang gusto ng patayin, ngunit walang pahintulot ang Amir Mu'minin. Actually, ang mga iba, hindi na humihingi ng pahintulot kay Amir Mu'minin. Like Abdullah ibn Umar, hindi na. Dala-dala niya lang ang espada niya kahit saan siya dumadaan. Handa na siyang pumatay pag may bumiglas sa kanila. Hindi na siya humihingi ng pakiusap-kiusap dahil alam niya walang mangyayari. Pero ang gusto nila, defensaan, si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So sabi ni Abu Hurairah, patayin natin sila. Sabi niya, Abu Hurairah, gusto mo bang patayin lahat ng tao? Pati ako? Sabi niya, hindi. Kung gayon, sabi niya, huwag mo silang patayin. Alam mo ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Ang sino mang pumatay ng isang mananampalataya o isang Muslim, para mo nang pinatay ang lahat ng tao. Meaning pati ako pinatay mo na pagka ganon. So nanahimik si Abu Hurairah. Isa sa dahilan pa yan, ang kasalanan niyaan, ang ayaw mangyari ni Uthman ibn Affan na kung saan, alam mo, hindi naman niya alam kung ano nasa puso ng mga taong ito, kung tumalikod na hindi, ang mahalaga ay huwag patayin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa sitwasyong ito. So ayaw niyang mangyari ito, na kung saan pumatay ka ng isang Muslim, di mo nakita, sa masjid sila na nag-iimam, sila na nagkukutba, pinababayaan na sila. Wala na sila sa ayos. Pero dahil nagsasala pa rin sila, may nagsumbong sa isang sahaba kay Uthman ibn Affan, sabi niya, nawawala na akong ganang pumasok doon sa likuran nila. Sila nag-iimam, sabi niya. Ano sabi ni Uthman ibn Affan? Ang tao, sabi niya, kapag gumagawa ng mabuti, pumunta ka sa likod nila dahil gumagawa ng mabuti. Meaning, hanggat gumagawang mabuti, pwede kang sumama. Pero kapag gumawa ng masama, sabi ni Uthman, humuwalay ka. Ngayon, nagsasala sila, yan ay kabutihan, pumunta ka sa likod nila. Tingnan mo? Tingnan mo naman ang pagpapakumbaba ng taong ito. Sabi nga ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang taong ito ang pinakamakaupumbaba sa lahat ng mga naging sahaba, mga naging kalipa. Siya ang lubos. Si Umar, mabagsik yan. Ganon din siya Abu Bakar. Medyo may talagang kaistriktuhan ng mga yan. Pero siya napakapakumbaba ng taong ito. Alam niya lang pinapatay, alam niya lang niloloko, alam niya na lahat. Ibinibigay pa niya ang lahat ng gusto ng mga ito. Hanggat sabi niya, hindi sila lumalabang kila o lumalabas sa Islam. Kahit sumunod ako sa kanila, susunod ako sa kanila. Basta wag lang silang lalabas sa pananamtal sa Islam. Sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ito ang namunong puno ng pagpapakumbaba, sabi niya. Instead na wag kayong pumunta sa likod na nag-iimam na salbayan, hindi. Sabi niya, kung ang isang mabuting ay ginagawa ng tao, sumama kayo. Kung ito ay gumawa ng masama, humuhulay ka. Meaning sa pagdarasan niya yan, gagawa yan ng mabuti. Sabi niya, kaya pumunta ka doon sa likod niya. Kaya ayaw niya rin naman itong papatay eh. Dahil nagsasala sila, hindi mo pwede sabihin hipokrito sila, hindi mo nananampalataya sa gawain nila. Makikita mo sila ay talagang sumasalungat, pero gumagawa pa rin silang ibada. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ginawa na pumatay ng hipokrito. Dahil sinabi niya, hanggat nagsasala sila, sila ay
hindi natin gagalawin. Hindi ko alam ang nasa loob nila. Humahatol lang ako sa humahatol lang ako ng panlabas. Hindi ako humahatol ng panloob. Yun ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon nakikita ko mga hipokrito nagdarasal, bagamat alam nyo na, nimensahe na sa kanya yan, nireveal na. Bagamat nakikita ko sila nagdarasal, ang gawain na yan ay mabuti. Ngunit kung anong nasa loob nila, yan ay wala akong karapatan. Karapatan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala siyang umatol dyan, kaya hindi pwedeng patayin ang mga yaan. Even na si Uthman ibn Paradalaan, nagsasala sila, nagjujuma sila ng nagkukutba. Ito'y mabuting gawa na nagpapatunay na sila ay Muslim sa panlabas. Kaya sabi niya rin, hindi ako mahatol ng panloob. Yan ay kay Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano hinatulan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar, ni Umar bin Khattab, ang mga tao, ganun din ako, panlabas lang ako mahatol, hindi ako mahatol ng panloob. Kung anong panloob, yun ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, hindi inayakan ni Uthman ibn Affan radiyallahu an na patayin ang mga ito. Now, balikan natin yung sulat. Yung sulat na inimbento ng mga sabaisip na pinadadala doon sa Egypt, na sinabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, pagdating ng mga taong yan sa Egypt, pagkatapos ng kasunduan, okay na. Pagdating nila, ipako mo sila sa krus, putulin ang paa at kamay. So meaning, paano yung gagawin ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, samantalang ang daming mga sahaba na nagpupumulit na patayin ang mga ito. Pero pinagtanggol niya ang mga ito na huwag niyong patayin ang mga yaan. Ayokong dumanak ang dugo na ang maging dahilan ay ako ang unang naging dahilan ng pagdanak ng dugo, Muslim to Muslim. Huwag niyong gawin. Lalong hindi niya gagawin siguro ang sulat na iyon na inimbento ng mga kasamaan ni Abdullah ibn Sabah. Alhamdulillah. So bakit ayaw gawin o bakit kaya ayaw patayin ni Uthman ibn Affan radiyallahu an ang mga taong ito? Ano kaya ang pinaka dahilan ni Uthman ibn Affan radiyallahu an kung bakit ayaw niya patayin ito? Unang-una, ang dahilan ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, sundin ang advice ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So paano mo gagawin yun na in-advise na siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, nung sikreto silang mag-usap, sabi niya, ikaw ay sasalakayin at ikaw ay papatayin. At pangako sa iyo ng Allah na mamamatay kang martir at makakapasok ka sa paraiso. So mamamatay na rin naman siya, bakit pa siya gagawa ng ganung pagpapadanak ng dugo? Total mangyayari yun. Kaya mis minabuti niya, hindi na lang gumalaw dahil darating sa kanya ang pagkupkup at mamamatay din siya. Yun ang unang dahilan. No, useless nang pumatay ako. Baka magkasala na lang ako o gumawa ng hindi makatarungan. Haharap ako sa samantala na may dugis sa ang aking spiritual. That's why mas minabuti niya, hindi na siya gumalaw, magtimpi na lamang, magtiis na lamang. Number 2, ito sinabi niya na kung saan ayaw ko na sabihin na nagkaroong tagasunod ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na nanguna na nagpadanak ng dugo sa kaguluhan sa mga Muslim. Yan ang ayaw na ayaw ko, sabi niya. Kaya hindi ko pinapahintulot sa inyo na patayin sila. Ikaw, Abdullah ibn Umar, may dala ka pa namang espada, umalis ka, umuwi ka sa tatay mo. Ikaw, Hasan, Hasan, anak ni Ali radhiyallahu anhu, may dala din si espada, inilalabas niya, umuwi ka sa tatay mo. Ayoko sabihin ng mga tao na ginawa ko kayong protekta o panangga. Gusto ko akong maging panangga nyo at hindi ko kayo kailangan para maging panangga. So, ako ang gusto kong maging panangga nyo. Ang gusto kong gawin nyo, magsiuwi kayo, huwag nyo silang patayin. Sapagkat mangyayari din naman sa akin ang mamamatay. Utos na, ito ay sinabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ang gagawin ko na lamang ay iwasan ng magpadanak ng dugo na sabihin nila, nagkaroon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang aking biyanan na kung saan sugo ng Allah na sabihin at isumbat sa akin na nagkaroon na tagasunod ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na namumuno na nagpadanak ng dugo. Walang iba kundi ako. Huwag, sabi niya. Pinalaya niya. Huwag, malis kayo kung sino man nagpaplanong pumatay sa kanila, magsialis ko dito. Hindi ko kailangan ng protection nyo. Gusto ko ay maging protection mo, ako. By the will of Allah. Hindi ko kailangan ng mga protection nyo. Sabi niya, dahil hindi na maiiwasan yan, mangyayari yan. Number 3, sabi niya, kung bakit ayaw niya itong patayin, ito nga sinabi ko, gusto ko, sabi niya, ayokong sabihin nila na ginawa ko kayong panangga. Instead na akong pinuno ninyo, akong maging panangga. Meaning,
Mas gusto kong unang mamatay sa inyo. Kung kinakailangan isagkan niyo ko para sa kaligtasan niyo, ilagay niyo ako sa harapan. Hindi kayo ang ilalagay ko. Ganun ko kayo kamahal. Ganun ko kayo pinoprotektahan. Kaya ako ay gumawa dito ng lahat ng kaya ko. Sabi niya, nagkamali man o hindi ako nagkamali, ang layunin ko ay para sa kabutihan ninyo. Meaning, una kayo bago ako. Kaya hindi ko kailangan na kayo gawin kung pa nagkapara kayo mapahamak. Ako ang hiharap ninyo. Di baling ako ang mapapinsala, wag lamang kayo. Kanya kamahal ang mga sahaba. At also, alam niya, unang-una, itong panaginip niyang sinabi ko. Sabi niya, sa panaginip, napanagipin na ba niya Prophet sallallahu alaihi wasallam? Mamamatay na siya, napanaginipan niya na ito eh. Ya Uthman, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi niya gusto papatay ito eh. Pinigilan ka bang kumain ng mga taong yan? Naam, Rasulullah, hindi na siya kakain mabuti, hindi pa siya nakakahanap sa labas. Pinigilan ka ba makainom? Hindi na siya nakakainom mabuti dahil hindi na nakakatulog ng mabuti eh. Dahil sa mga nakikita sa labas. Pinigilan ka bang pumunta masjid? Yes, Rasulullah. Meaning, hindi na siya nakakapagsalang masjid. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after indanal kabila, sabi niya, puputulin mo ang iyong pag-aayuno ngayon sa amin. Bukas. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, tomorrow, break your fast with me or with us. Tomorrow, Uthman. Meaning, sa gabi niyaon, nanaginip si Uthman, ito na ang katapusan. Makakamit na niya. Alam naman natin, mayroon tayong pinag-aaralan ang mga sol na mabuti. Pagkamatay mo, nagmimit yan. Kaya makakasama na nila ngayon si Uthman ibn Affan, si Abu Bakar, Umar bin Khattab at Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, makakasama mo kami. I-break mo muna ang fast mo, makakasama mo kami bukas. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiintindihan niya na to. Darating na ang kanyang pagkamartir. Martir siyang mamamatay. Itong mahalaga kay Uthman ibn Affan. And the last, itong payo ni Ibn Salam, radiyallahu anhu. Anong payo niya? Huwag kang makipaglaban sa kanila. Payo din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan. Huwag kang makipaglaban sa kanila. Sapagkat, sabi niya, ikaw ay bibigyan posisyon na matibay sa kabilang buhay. Ikaw ay magkakaroon ng posisyon ng matibay sa kabilang buhay laban sa kanila. Meaning, nasa tama kang sitwasyon, nasa tama kang punto, sa araw na iyon, ang posisyon may matatag laban sa kanila na sila ay gumawa ng mali. Huwag mo silang patulan dahil, meaning, ang posisyon mo ay magiging malubha o hindi magiging matatag kung sakaling papatulan mo sila. Sabi ni Ibn Salam, magtimpi ka, huwag mo silang kalabanin, huwag mo silang kaawayin, ipagbawal mo na ang pagpapadanak ng dugo, ito ang magbibigay sa iyo ng matatag na posisyon sa araw ng paghukom sa iyo o Khalifa o Amir Mu'minin sa araw ng paghukom laban sa kanila. Sabi ni Uthman ibn Affan, makikinig ako sa payo mo dapagkat payo yan sa akin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ligtas sa tatlong ito, siya ay nagampanan niya ang katotohanan at siya ay makakaligtas sa kaparusahan sa kabilang buhay. Una, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino man maging ligtas mula sa kamatayan. Meaning, pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tatalikod ka ba? Hindi mo ba susundin? Meaning, that is a trial, pagsubok sa inyo, mananatili ba kayo susunod? Meaning, kung manatili kayo sumunod, nalusutan mo ang unang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nailigtas mo ang iyong sarili. 3 times siya pa sinabi ito. Ang sino bang nailigtas niya ang kanyang sarili sa tatlong ito? Sa tatlong ito, nailigtas niya ang buhay sa aking kamatayan. Meaning, susunod ka pa ba? Pagpatay na ako, hindi ka matatalikod. Kapag nagawa mo yon, naligtas mo ang una. Pangalawa, sabi niya, ang sino man nailigtas niya ang sarili niya mula kay Dajjal. Meaning, baka naman ikaw makiusap kay Dajjal, wala kang knowledge, baka maging tagasunod ka ni Dajjal, o malilang ka niya. Kung hindi naman, knowledgeable ka, alam mo siya, kilala mo siya, nakaligtas ka. Number 3, sabi niya, ang sino man ang sumunod sa pagpatay sa isang taong makatotohanan at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, pinatay niyo siya, hindi siya nakaligtas mula sa kanyang sarili. Meaning, ito si Uthman ibn Affan na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang posisyon ay mananatili sa katotohanan
at gagampanan niya ang kanyang tungkulin. Ang sino mang sumunod, sumama sa pagpatay diyan, hindi mo na iligtas ang sarili mo sa kabilang buhay. Inshallah, malapit na matapos to. I think 1 or 2 lesson na lang ito, matatapos na. So, stop tayo dito. Wakiru ta'utin hamdul rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah